pesos. Four-wheel drive tractors na nagkakahalaga naman ng 2,600,000 pesos. Ang riding transplanters na nagkakahalaga ng 6,200,000 pesos. Sa Department of Agriculture, makakatanggap naman ang mga benepisyaryo ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ng multi-purpose cultivators na may halagang halos 1,500,000 pesos. Programang ito ay handog sa inyo ng pesos at starter toolkits na may kabuang halagang higit sa 353,000 pesos. Dito na po nagtatapos ang ating ceremonial turnover. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa tulong na ibinahagi ninyo sa mga magsasaka at mangingisda ng Pangasinan at kabuuan ng Region 1. Galang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong. Sa pag-asenso, magsikap ng mabuti. At ngayon, upang lumagda sa unang Certificate of Condonation with release of mortgage sa ilalim ng Republic Act 11953 or ang New Agrarian Emancipation Act, inaanyayahan po natin ang mahal na Pangulo at si Agrarian Reform Secretary Conrado Israel III. Tinatawagan din po natin sina Pangasinan Governor Ramon Gico III, Ilocos Sur Governor Jerry Singson, La Union Governor Rafi Ortega David, Ilocos Norte Vice Governor Cecilia Araneta Marcos at DAR Undersecretary Kazel Celeste upang maging saksi sa paglalagdang ito.
ay lalagdaan ng ating Pangulo at ni Secretary Estrella ang unang Certificate of Condonation with release of mortgage. Ayon sa mandato ng Republic Act 11953, ang Certificate of Condonation with release of mortgage ay magbibigay otoridad para sa condonation or pagbura sa mga utang na bayarin sa lupa ng mga magsasakang agrarian reform beneficiaries bilang tulong sa ating mga magsasaka. Ngayon po, hinihiling natin ay presenta ng ating mahal na Pangulo at ng Secretary of Agrarian Reform ang nalagdaang Certificate of Condonation. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating Department of Agrarian Reform. Maaari na po tayong umupo. Sa puntong ito, inaanyayahan po natin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating butihing Secretary ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Tugaw tayo po. Andito din po, kasama po din natin ang kalihim ng Departamento ng Social Welfare and Development, ang DSWD Secretary, dahil po alam ko na nakikita nyo siya kapag may bagyo, kapag may baha, may lindol, pumutok ang bulkan. Yan po ang nakikita na dahil pagka may sakuna, may kalamidad. Siyempre, DSWD ang pumapasok. Ngunit kasama siya ngayon dito dahil sa aming pananaw, ang pinagdaanan ng ating mga manlalong ken mangalap ay talagang krisis din ito. Pareho din. At wala tayong magawa at it is the act of God dahil nga sa climate change na nangyari. Kaya't kasama natin ang DSWD Secretary para maghanda at nagbigay ng tulong ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ang ating ang ama ng lalawigan ng Pangasinan, Governor Monmon, the municipality, ating host dito, municipality of Lingayen, ang host natin sa ganito sa ngayong araw na programa, Mayor Leopoldo Batawil, and municipal mayors, apong mayores, ken bukales, ken opisyales, na dumadumang ahensya na pamahalaan, na imbag nga malem yung amin na po. Kasama din natin ang ating La Union Governor dahil kasama rin sila sa Region 1 na pagbigay ng ating mga ibabahagi ngayong araw. Kasama the La Union Governor, Governor Rafael Ortega David, and ang ating may kasinilo na sumama sa akin dahil po galing ako sa Ilocos Norte at nagbukas kami nung sa Sulbec sa Pasukin, nagbukas kami yung Earthfield Dam para meron tayong papatubig na binigay. Tapos pumunta kami sa Pindig at nagdala naman kami ng sari-saring mga tulong, pero yung malaki ay yung rice processing na may dryer na, may miller na doon nagigiling lahat at napakalaki. Kaya sinama ko na siya rito. Sabi ko, ikaw nang mag-represent sa atin dito sa Pangasinan, Vice Governor of Ilocos Norte, Vice Governor Cecil Marcos.
the members of the House of Representatives who have joined us here today. Ang pinaka-importante, ang pinaka-mahalaga na grupo na nandito ngayong hapon, nakasama natin ngayon, kayo po ang mga beneficiary ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda para dito po at agrarian reform beneficiaries. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, susubukan ko ito dahil hindi, yung Ilocano kaya ko pa pero masantos iaagaw ed sikayon amin. Maraming salamat po sa inyo lahat na dumalo sa mahalagang araw na ito. Lalo po sa lahat ng ating mga magsasaka, mangingisda, at ang inyong mga pamilya. Narito kami ngayon upang bigyan ng bagong pag-asa at bagong simula ang mga bayani ng bayan sa sektor ng agrikultura. Alam natin na naging matindi ang pinsala ng nagdaang El Nino sa mga kabuhayan ninyong lahat. At pagkatuyo naman, ang lupain ay kakulangan sa tubig ay nagdulot ng malaking hamon hindi lamang sa mga pananim, kung hindi maging pati na sa palaisdaan dito sa Pangasinan. Ayon sa aming datos, umabot sa mahigit 559 na milyong piso ang naging pinsala sa buong Region 1, kasama na ang Pangasinan, kung saan halos 20,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy kayong nagsusumikap at nag-aalay ng inyong sarili upang masiguro na may pagkain ang bawat pamilyang Pilipino. Bilang pasasalamat at ganti sa ipinamalas ninyong dedikasyon, katatagan at pagmamahal para sa bayan, pumarito po kami upang maghandog ng kaunting tulong na magpapagaan sa hinaharap ninyong mga hamon. Una sa lahat, mula po sa Office of the President ay mamamahagi ng tigsa 10,000 piso sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya mula sa iba't ibang probinsya ng Region 1. Sa kabuuan, mahigit 180 milyong piso ang ating ipapamahagi sa tulong ng ating mga lokal na pamahalaan sa mga nasabing lugar upang maihatid ito sa ating mga benepisyaryo. Dagdag po rito, ang DSWD naman ay magbibigay din ng 10,000 piso na cash assistance sa bawat isa sa higit na 4,000 benepisyaryo mula sa Pangasinan sa ilalim ng programang Ayuda sa Kapus ang Kita Program o yung tinatawag na AKAP. At kasama din po ang ating mga congressman dito sa ating ginagawa. At para naman sa lahat ng dumalo sa okasyong ito, ay lahat po ng bumisita ngayong araw ay makakatanggap ng 5 kilong bigas mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Mula sa ating Department of Agriculture, magbibigay tayo ng mga punla at iba't ibang makinarya at kagamitang pansaka tulad ng hauling truck, traktora, corn sheller, recirculating dryer, yung hammer mill, pump and engine set, riding transplanter at combine harvester. Meron tayo naka-display na dito yung mga maliliit na meron yung malalaking traktor nandun sa labas. Ito po ay bibigay natin sa ating mga magsasaka. Nandyan din yung mga bangka at yung lambat na aming binibigay para sa mga ating mga mangingisda. Maglalaan din po tayo ng 80 milyong piso na pautang galing sa Agri-Negosyo Loan Program. Di rin magpapahuli ang BIFAR na mamimigay ng isang demotor na bangka at iba't ibang kagamitan para sa pag-aalaga ng tilapia at ng shellfish at modernong pagpoproseso nito.
Ang DTI naman, Department of Trade and Industry, ay magbibigay ng higit na 8 milyong pisong halaga ng mga proyekto sa ilalim ng Shared Service Facilities Project. Bukod dito, magbibigay din tayo ng halos 20 milyong piso para sa higit na 4,500 benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLE. Mula naman sa TESDA, meron din tayong training allowance, scholarship grant at starter toolkit para sa ilan nating scholar na mag-aaral ng masonry at shield metal arc welding. Maliban sa mga tulong sa akin na aking nabanggit, may special na regalo din po tayo para sa ating mga magsasaka sa araw na ito. Kanina nga po ay napirmahan nga lang namin yung Certificates of Condonation with Release of Mortgage. Ito po ay ipapamahagi ng DAR sa ating mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs dito sa Region 1. Ang mga certificate na ito ay simbolo ng katuparan ng ating pangako na buburahin natin ang pagkakautang ng ating mga Agrarian Reform Beneficiaries dito sa Region 1. Mahigit 50 milyong pisong halaga ang utang na pag-agraryo ay lapas 3,500 magsasaka ang ating napawalang bisa. Para naman sa katabing rehiyon na CAR, Region 2 at Region 3, ibabahagay din natin ang mahigit 70,000 na condonation din na magpapalaya sa ating mga Agrarian Reform Beneficiary mula sa mahigit 3 bilyong piso na utang. Binura na lang natin para naman yung kwento po ni Sec Conrad, totoo po yun. Nung una kaming umupo, nag-usap kami, sabi ko, hindi pa, tinitignan ko ang mga pangyayari. Sabi ko, hindi pa natapos yung pinakamahalaga at pinakamalaking project ni President Ferdinand Marcos Sr. at saka ni Secretary Conrad Estrella na sinimula nila 1966 pa yata nag-start yung rice and corn. Sabi namin, nakakahiya naman masyado. 40 taon na ito, 50 taon na ito. Hindi pa natin natatapos. Ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon. Huwag natin palalampasin itong pagkakataon natin na masabi naman natin na tinapos natin ang trabaho ng sinimulan ng mga ninuno natin. Matutuwa sa Tata Kundring pagka ito. Ang pamamahagi ngayong araw ng mga condonation na ito ay isang mahalagang hakbang pasulong sa ating paglalakbay tungo sa hustisyang agraryo. Kaisa ninyo kami sa inyong mga hangarin at kami ay tapat sa pangakong susuportahan at palakasin kayo sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Magtulungan tayo upang bumuo ng matatag na kinabukasan kung saan ang bawat magsasaka, mangingisda at pamilyang Pilipino ay may kakayahang bumangon mula sa kahirapan at mapaunlad ang kanilang buhay. Kayo po ang mga bayani ng ating makabagong panahon. Kayo ang muka ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang ating mga mangingisda. Mabuhay ang Region 1. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Gusto gina kada kaya amin na po na imbag na malalyamin. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.